Napanood nyo ba yung yung press ko ni Chis Escudero? Grabe na naman ang kanyang mga litaniya. Naghihinunakit daw siya, si Chis Escudero, dahil bias daw, bias daw ang mga balita. Ang mga balita daw ng mainstream media, ang mga post daw sa social media ay bias daw laban sa kanya. At sa Senado. Oh. Kasi bakit daw lagi pabor sa impeachment ang mga posts. Ha? Sabi ni Chis Escudero, ginagawa lang naman daw nila ang trabaho nila. At siya daw bilang Senate President, ginagawa lang naman daw niya ang trabaho niya. Yan naman kasi ang problema kay Chis. Ang problema kasi kay Chis, nag-aasta siya na neutral siya. Ang pinapalabas ni Chis na wala siyang pinapanigan. Hindi daw siya pumapanig sa pro-Sara, hindi daw siya pumapanig sa anti-Sara. Kaya, actually, natatawa ako sa sabi kanina ni Chis sa press con. Sabi ni Chis, pag ang suggestion ay galing sa kampo ng mga pro-Sara, sahan nyo, hindi ko yung pakikinggan. Pag ang suggestion ay galing sa mga anti-Sara, hindi ko rin yung pakikinggan. Kasi bias na yung mga yan. Ganon. Kumbaga ang pinapalabas ni Chis, wala siyang kinakampihan. Wala raw siyang kinakampihan. Alam niya raw na may mga pro-Sara, yung mga kontra sa impeachment, pro-Sara yun. Yun namang pabor sa impeachment, anti-Sara yun. Kaya yung mga sinasabi daw ng anti-Sara, wag na daw nilang asahan na pakikinggan niya ang mga sasabihin nito. Kasi bias na daw ito. Yun naman daw mga pro-Sara, ganun din. Siya daw ay siya daw ay neutral. Siya daw ay neutral. Wala siyang kinakampihan. Kaya nalulungkot daw siya na ang media ay bias. Ang kinukote lang daw ay yung sa mga pro-impeachment. At ito ang sinabi ni Chis, mga kabunyog, mga kababayan. Yan, Sabi ni Chis, kitang-kita lang ba sa ngayon ang pumapabor kay VP Sara? O kitang-kita rin ba yung kulay sa mga ayaw sa kanya? Ngayon lang yan, Sinabi niya yan sa press con ngayon, June 16. Ang sinasabi ni Chis Escudero, ang nakikita lang daw na bias ay yung mga pabor kay Sara. Mayroon din naman daw mga kontra kay Sara, yun daw ba, hindi raw ba yun bias? Chis Escudero, hindi naman hinihingi sa'yo, hindi naman ini-expect sa'yo na pumanig ka, sa mga kontra kay Sara. Wala namang ganun. Hindi ka naman hinihingi na pumalig sa mga kontra kay Sara. Ang gawin mo lang, ipatupad mo kung ano yung nasa konstitusyon, yun lang. Kung ano yung nasa konstitusyon, kung ano yung nasa rules, kung ano yung nasa natin, saligang batas natin, yun ang sundin mo. Kung ang nasa konstitusyon ay hindi pabor sa kampo ni Sara Duterte, ipatupad mo pa rin kasi yun ang nasa konstitusyon. Ang problema sa iyo, yung constitutional provision, kapag hindi pabor kay Sara, ayaw mong ipatupad. Kasi ang isip mo noon, nagiging bias ka kontra kay Sara. Mali. Ang ipatupad mo yung nasa konstitusyon. Kung ang provision ng konstitusyon ay hindi pabor kay Sara, ay bahala siya. Constitutional provision yun eh. Saka, ano ba ang impeachment? Unang-una muna, Chis. Ano ba ang impeachment? Ang impeachment ay isang demokratikong proseso o mekanismo kung saan ang isang mataas na opisyal ng bansa na inaakusahan na nakakumit ng katiwalian o pang-aabuso sa bayan ay nililitis. Nililitis. Kaya dyan pa lang, sino ang impeach officer? Si Sara Duterte. So ibig sabihin, i-expect mo talaga, Chis Escudero, na ang impeachment, hindi maganda yan kay Sara. Bakit naman magiging maganda kay Sara ang impeachment na ang impeachment nga, ipapanagutin siya eh. Ganyan naman talaga ang impeachment. Pabor ba kay Sara ang impeachment? Natural hindi. Siya nga ang impeach officer eh. Di ba? Ikaw, ginagawa mo na ang impeachment, neutral, mali. Ang impeachment, kaagad-agad, hindi na yan pabor sa impeach officer. Kaya lang sa impeachment, magkakaroon ng trial. Bibigyan mo ng pagkakataon yung impeach officer na mag-present ng side niya. Doon ka nagbibigay ng due process. Ganun lang naman ang gawin mo eh. Ang gawin mo, yung prosecutor, hayaan mo na magbigay ng kanilang mga akusasyon laban kay Sara. Yung depensa naman, hayaan mong magbigay ng kanilang depensa. Yun, ganun lang yun kasimple, Chis.
Ngayon, kung ang mga provisions ng Constitution ay hindi pabor sa impeached officer, hindi pabor kay Sara, wala kang magagawa. Yun ang nasa Constitution eh. Oh, ay ang problema sa iyo, Cheese. Ang problema sa iyo, gusto mong ano eh, gusto mong gusto niya raw maging neutral, wala daw siyang pinapanigan. Pagdating sa trial, wala kang pinapanigan. Pero yung mga provisions ng konstitusyon tungkol sa impeachment, gawin mo yon. Kahit pa hindi maganda kay Sara, yun anong magagawa mo? Yun ang nakalagay sa konstitusyon, eh, disundin mo. Di ba? Ang problema sa iyo, pinagsasabay mo kasi ang impeachment at saka yung ambisyon mo na maging Senate President uli. Yan ang problema. Eh nagsabi na si Marcoleta eh. Sabi ni Marcoleta, hindi ako boboto sa Senate President na pabor sa impeachment. O, dun pa lang. Alam na natin ang ano mo, Cheese. Gusto mong makuha ang solidong suporta ng mga pro-Duterte senators. 7 yan eh. 7 yan. Si Bato at saka si Bongo. Si Marcoleta at si Padilla. Si Amy Marcos, yung magkapatid na Camille at Mark Villar. 7 ka nang sigurado. Oh, yan ang ambisyon mo maging Senate President. Ayaw mong magalit sa'yo ang kampo ni Sara. Ha? Ayaw mong magalit sa'yo. Alam mo, ang pinakasimple lang na gagawin mo sana dyan, yung ano eh. Ha? Yung ginagawa ng ICC. Yung ginagawa ng ICC. Oh, ilan ba ang judges sa ICC? O di ba 3? Pre-trial chamber 1, 3 judges. May presiding judge. Sino yung presiding judge? Si Julia Mutok. May dalawa siyang judges na kasabay. Si Judge Ganso, Alipini Ganso, at saka si Judge Liera. Oh. Collegial din yon, collegial. Ibig sabihin hindi lang isang judge. Collegial body, 3 sila. Pero may presiding, si Julia Mutok. Ngayon, palakihin lang natin, gawin nating 24. Oh, yan na yung Senate. Mas maraming judges nga lang, collegial court pa rin. Pero, tingnan mo, Cheese, ang ICC. Narinig mo bang magsalita ang mga judges pabor sa kung sino man, kung sa defense or sa prosecution? Wala. Wala. Sino ang nagmo-motion? Sino ang nagmo-motion sa ICC? It's either yung prosecutor, or yung defense. Kung dami ng motion ng defense, ano ang mga motion ng defense? Pinapa-disqualify yung 2 judges. Tapos ngayon, mayroon na namang urgent request for interim release. Mayroon ding motion noon, mayroon ding observation noon ang defense na yung mga identity ng mga mag-a-appear na witness at mga pamilya ng biktima, dapat ang proof ng identity ay yung mga government-issued IDs lang. Ganun yung mga motion ng defense. So, sinong nagmo-motion yan? Defense. Ang sabi ng korte, ng ICC, yung pre-trial chamber, yung judges, pinapa-comment ang prosecutor. Anong comment nyo dito sa motion na ito ng defense? Pagkatapos niya, nagdidesisyon ang pre-trial chamber, yung judges, nagdidesisyon sila. Ganun ang gawin mo, Cheese. Ang dami mo kasing press con eh. Ang dami mong pakyut. Kahit ngayon, pakyut ka pa rin ng pakyut. Akala mo naman, madadala mo ang mga tao sa pakyut mo. Nagagalit ka dahil sirang-sira ka sa tao, kagagawan mo. Di ba? Pag judge ka, wag kang masyadong salita ng salita. Sa kasabihan mo sila Bato, wag silang salita ng salita. Sino ba ang nag-motion na i-dismiss yung impeachment? Si Bato. Sino naman ang nag-motion na i-remand or ibalik sa House? Si Cayetano. Pwede ba yun? Dapat ikaw, Cheese, dahil abogado ka naman, alam mo dapat na hindi dapat nagmo-motion ng ganon ang judge.